Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Colosas, Kapitulo 1. Noong pong nakaraang linggo na Lord's Day, ay tinalakay natin dito ang mga bagay na napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. At nakita natin dito kung paano na nabalikaanan ni Pablo ang tungkol sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yung pananampalataya niyon ay kaloob ng Diyos. Sila'y nanampalataya, ibig sabihin, nag-acknowledge sila sa Panginoon, sa kanyang mga ginawa, at sila'y nagpahayag ng kanilang mga gawa. At ang isang bagay na kanilang nakita dito, yung kanilang pag-ibig sa mga banal. Yan ang bunga ng pananampalataya na siyang ang Panginoon ang siyang nagpapalago. At ngayong umaga ay nais kong ating patuloy na pag-aralan ang mga kapahayagan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ganito ang siyang isinasaad sa Colosas Kapitulo 9 at babasahin ko ito hanggang talatang 24. Ganito ang siyang sinasaad. Kaya mula ng araw na aming marinig ito, ibig sabihin ay yung kanilang pag-ibig sa Espiritu. Sapagkat alam natin na ang buhay ng isang mananampalataya ay ipinanganak sa Espiritu. At kung sila ipinanganak sa Espiritu, nagpapahayag na sila ay mga anak ng Diyos, kinukko ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang sinasaad dito sa talatang 9. Hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang kalwalatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak. Na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Siya, ito ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamamagitan niya, Panginoong Jesucristo, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya para sa Kanya. Lagi natin tandaan, ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Talatang 17, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nahawakan sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan. Tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo.
Ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. At sa pamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng Kanyang krus. At kayo na dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masasamang gawa, ay pinagkasundo niya ngayon sa Kanyang katawang laman sa pamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, ay hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Ako si Pablo ay naging ministro sa Ebanghelyo ito. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ang magiging teksto po natin ay nasa talatang 15 hanggang talatang 20. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ang una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahawakan sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula at ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay, sapagkat minagaling ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. At sa pamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng Kanyang krus. At yan po ang ating teksto. At ang ating pong paksa ay the preeminence of God, or Jesus, or Christ. Ibig sabihin ay ang kadakilaan ni Kristo. Tunay na dito sa ating pag-aaral sa Colossus ay ang lahat ng mga bagay ay natutunan at nabatid ni Pablo mula kay Epapras. Si Epapras ay isang kapwa-alipin na iniwanan ni Pablo sa Colossus, at siya ay matapat na lingkod ni Kristo na kanyang pinamamahalaan ang iglesia ito sa Colossus. At nakita natin dito yung sinabi ni Pablo na ang iglesia ito ay naging matapat sa Panginoon. Yung kanilang pananalig ay lumalakas, sapagkat alam natin na ang bawat mananampalataya na itinanganak sa Espiritu, ang banal na Espiritu ang may gawa noon. At dito tinutukoy ng banal na kasulatan na ang pananampalataya ay kaloob, at tinutulungan ng banal na Espiritu ang mga mananampalataya na ang kanilang pananampalataya ay magkaroon ng kapangyarihan, kalakasan, upang maging matatag sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoong Hesukristo. O kaya
Ang naging dalangin ni Pablo sa mga taga-Colosas, tulad ng sinasabi sa talatang 9, na simula ng kanilang mabatid at marinig ang kanilang pananampalataya at ang kanilang mabuting gawa na pag-ibig sa mga banal, sa mga mananampalataya, ay dito'y hindi sila tumitigil ng pananalangin. Ibig sabihin, halimbawa, narito si Pablo at naroon ang iglesia ng Colosas, sila'y patuloy na nananalangin. Ano ang kanilang panalangin? Ang panalangin nila na sila ay punuin or puspusin ng kaalaman, sabi sa verse 9, ng kaalaman ng kanyang kalooban. Ibig sabihin, ang nais ni Pablo, ang bawat mananampalataya na ipinanganak sa Espiritu at mga anak ng Diyos, sila ay mapuno ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nagpupulong-pulong sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang tayo'y lumago sa kaalaman natin sa kanyang kalooban. At ito sinasabi niya na punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan. Kami sa aming bahay ay meron kami family devotion bago kami matulog at kami ay nasa kasalukuyang aklat ng Proverbs o Wikaan. At doon tinutukoy ang tinatawag na karunungan at napakaganda na ito ay papag-aralan din natin bilang isang sampahayan. At mapuspos ang bawat isa ng buong karunungan. Ang kailangan sa atin ay meron tayong kaalaman. Kailangan natin alam ang Panginoon sa Kristo. Hindi lamang ang Panginoon sa Kristo, kundi ang Panginoon Diyos. Ay kailangan alam natin, may pagkakilala. At ang panalangin din ni Pablo ay yung pagkaunawang espiritual. So, ibig sabihin, pag meron sinasabi ang Panginoon sa banal na kasulatan, kailangan nauunawaan natin ang espiritual na kahulugan upang mayangkot natin sa ating pamumuhay araw-araw. Kaya nga sabi ni Pablo, kung tayo ay napupuno ng kaalaman, yan ang sabi sa verse 9, ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa sa espiritual na bagay, makakalakad tayo ng nararapat sa Panginoon. Kasi meron tayong kaalaman. Meron tayong alam. Ang magagawa natin na sundin ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon. At makakalakad tayo ng nararapat sa Panginoon at lubos na nakakalugod. Kaya nga, yung payo ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, ang sabi niya, ipinamanmanhi ko sa inyo, mga minamahal, kayo'y lumakad. Ihandog nyo ang inyong sarili na haing buhay, kaaya-aya, kalugod-lugod, nakatapatang paglilingkod sa Panginoon. At huwag magsiayon sa sanlibutan. Kundi, alamin, hanapin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Ito yung sinasabi ni Pablo na kailangan tayo bilang mga mananampalataya
ay nararapat na lumakad, na lubos na nakalulugod sa Kanya at namumunga, ito sabi nito, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Kaya yung ating paksa ay ating tatalakayin ngayong umaga. Pero nais natin makita yung pinaka-background, ang dahilan kung bakit nais ni Pablo na sila ay maging kadugod-lugod, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. At sabi niya sa verse 11, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan. Alalahanin niyo, tayo ay walang kapangyarihan. Sapagkat galing tayo sa alabok. Wala tayong kakayahan. Wala tayong kalakasan. Mahina tayo. So, ang kapangyarihan ay ipinagkakaloob ng banal na Espiritu. Yan ang dahilan yung pag-aaral natin ng Pentecostes. Ibig sabihin, simula ng ang banal na Espiritu ay nagpahayag at ipinakita niya ang kalwalatian ng kanyang pagdating. Nagsimula na ang paggawa at pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. At ang sabi ng Panginoon, kayo'y tatanggap ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan nyo? Kapangyarihan na tayo ay pinalalakas sa ating pananampalataya. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang namamahala sa ating pananampalataya, kinakailangan ay lumalakas, tumitibay, nagiging matatag. Pag sinabi natin pananampalataya, pananalig natin sa Panginoon, pagsampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan. Yan ang idinadalangin ni Pablo ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak. Sapagkat sa talatang 12 ay binanggit na dito yung pagpapasalamat ni Pablo. At ang sabi niya, nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Lagi natin tatandaan ang mga ipinanganak sa Espiritu ay mga kabahagi at tagapagmana ng kaharian ng Diyos sapagkat mula sa kailiman, sila'y inilipat sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. At dito ay tinutukoy na tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. At inilipat tayo sa kaharian na kanyang minamahal na amang anak. Nasa kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya sa talatang 15, dito ngayon, ipinapahayag ni Pablo sa mga taga-Kolosas ang mga ilang bagay at tayo ang ating tatalakayin ngayong umaga ay una ay ang Panginoon sa Kristo ang larawan. Sabi sa verse 15, siya ang larawan ng Diyos o siya ang kapuspusan ay naninirahan sa kanya ang Diyos. Kaya Christ, the image, the fullness of the invisible God. Ang pangalawa, Christ is the creator of all things. Siya ang nilalang ng lahat ng mga bagay. At yan ang ating pag-aaralan.
And then ang pangatlo, ang Panginoon sa Kristo ang ulo ng kanyang iglesia. Pag-aaralan din natin. Una, yung Christ, the image, the fullness of the invisible God. Ang sabi sa verse 15, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Una, ang mahalaga sa atin mga minamahal ay maunawaan natin ang pagkakilala natin sa ating Diyos at Ama. Pag sinabing Diyos, ibig sabihin, siya ang buhay na makapangyarihan na tinutukoy sa banal na kasulatan. Ang Diyos, ang ating Ama, tulad na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay Diyos at Ama ng mga mananampalataya. Pag sinabi natin Diyos, ang Diyos ay iisa. Sa Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sa Hebrew, ang sabi sa salitang God ay Elohim. Ibig sabihin, plural. Tapos, sinusundan ng verb na created or sa Hebrew ay para. Pero pag tinignan natin sa rulings ng English, pag meron kang singular noun, kailangan followed by singular verb. Diba? O kaya ay pagka plural, kailangan plural din yung verb. Pero dito, makita natin yung Trinity na ang Diyos ay yung buo ng tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. At dito ay tinutukoy na ang Diyos ay isa lamang. Siya ay buhay at tunay na Diyos na walang hanggan. Ang kanyang trono ay nasa ibabaw ng langit. Sapagkat ang langit ay kanyang nilikha at ang lupa ay kanyang nilikha. At sa pagdating ng Panginoon, mapapawi yung langit na yun at ang lupa. At ang Diyos, ang Panginoon sa Kristo, ay gagawa ng bagong langit at bagong lupa. Pero yung trono ng Diyos ay higit na mataas kaysa langit. Wala pa ang langit, wala pa ang lupa, naroon na ang trono ng Diyos na makapangyarihan. At ang Diyos ay Espiritu. Wala siyang katawan. Siya ay dalisay na Espiritu. Banal. At ito ang lagi nating makikita sa banal na kasulatan na ang mga nilalang ng Diyos ay nagpupuri sa Kanya at umaangin ng kabanalan at nagsasabi hindi lang ng 2 beses na Diyos ay banal, kundi 3 beses. Ibig sabihin, tunay na ganap na banal ang Panginoon. Sa lumang tipan ay sinasabi na banal, banal, banal ang Diyos. At maging sa Revelation ay papahayag niya ang kabanalan. Kaya ang Diyos ay banal. Dakila. Siya lang ang makapangyarihan ng dakila. Siya ang tanging Diyos at wala ng iba. Siya ay makapangyarihan. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang Diyos ay sapagkat siya ang nilalang ng langit. At yung lahat ng mga nasa loob ng langit, dinubuo ng langit, na binabanggit doon, merong tahanan, sabi ng Panginoon sa Kristo, sa bahay ng ating Ama ay maraming tahanan, at isang lungsod na sinasabi. Pag sa lungsod, ibig sabihin, ito ay tinatahanan. Hindi lamang ng mga anghel, elect angels,
Sa ngayon, ang mga nasa langit ay elect angels at yung mga nauna sa atin na mga mananampalataya. Yung mga ipinanganak sa Espiritu. Kapag hindi lahat ng tao ay pupunta sa langit. Mismo ang Diyos ang siyang nagtakda kung sino ang magiging kasama niya sa langit. Kaya sa walang hanggan, pinanganak na ang mga magmamana ng kaharian ng Diyos. At yun ay maliwanag. Kaya ang Diyos ay makapangyarihan. Siya rin ang lumikha ng lupa. At makikita natin dito ang kagandahan ng lupa. Kung ang kagandahan ng lupa ay mas maganda ang Panginoon. Sapagkat siya ay puspos ng kagandahan. At makita natin ang kanyang kapangyarihan. Pero nyo, pag ikaw ay nagtanim ng isang buto, lalago, tutulog. Pero doon sa Mars, na gusto ng tao na mamuhay doon, walang halaman doon. Sapagkat walang kapangyarihan ang Diyos na patubuin ang mga halaman sa Mars. Kundi ang sinabi lang niya sa banal na kasulatan ay ang lupa. Itong lupa nito. Kaya pag tayo tumingin sa mga social media, marami tayong nakikita na napakagandang mga ibon, mga iba't ibang klaseng halaman. Ipinapahayag ng Diyos yung kagandahan ng kanyang creation. Sapagkat ang Diyos ay lukhang napakaganda, ganap. Kaya ang nais ng Panginoon ay kayo din sa atin na tayo ay linisin at maging maganda sa kanyang harapan. At bihisan tayo ng isang damit na maputi nang ibig sabihin ay naroon yung katwiran, the righteousness of Christ ay nakabihis sa atin. Pero yun, pag tayo ay tinawag ng Panginoon, hindi naman kayo lalakad ng walang damit. Kundi ang damit natin ay yung katwiran ni Kristo, the righteousness of Christ. Damit, nagniningning. At yan ang makikita natin sa Revelation na dinamitan ng maputing damit. At yan ang kapangyarihan. Bagamat ang Diyos ay hindi natin lubos maunawaan, yan sa pamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan, itong banal na kasulatan ay salita ng Diyos, makikita natin ang kagandahan ng kanyang panukala. Katulad ng lupa, ang lupa ay tumatanda. Ang lupa ay nawawasak. Pero yung kasukdulang kasamaan ng tao, gumawa ng nuclear bomb, ng isang lungsod ay mawawala. Pero yung kasamaan yun na pinakikialaman yung creation ng Panginoon. Pero makikita natin mga minamahal na ang Diyos ay dakila, makapangyarihan. Hindi rin natin lubos na maunawaan, yet pantas. Pag sinabing pantas, ibig sabihin wise. He is the only one wise. Tunay na siya ay pantas. Ganap na banal, ganap na malaya. Kaya natin nasasabing malaya, ang lahat ng mga bagay ay kanyang ginawa sapagkat malaya niyang ginawa ang mga bagay. Tayo ay binago ng Panginoon sa pamagitan ng katubusan ng Panginoon. Yun ay kanyang kalayaan para sa kanyang sarili, para sa kanyang kalwalatian, para sa kanyang sarili.
Naliwanag yun sa Ephesians chapter 1 na lahat ng mga bagay ay kanyang ginawa dahil sa kanyang kalooban, kanyang kagustuhan para sa kanyang sarili, at malaya siyang gawin kung ano ang kanyang nais gawin. At tayo ay malaya. Inalaya tayo mula sa tali ng kasalanan, at yan ay maliwanag dito sa talatang 13. Biro nyo, sabi dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So from darkness, we are translated into the kingdom of His Son, our Lord Jesus Christ. At yun ang kalayaan na kanyang ginawa, na baguhin ang mga mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya. Siya ang nilikha ng lahat ng mga bagay ayon sa kagandahan ng Kanyang kalooban at kabutihan. Ang Diyos sa araw-araw ay nagpapahayag ng Kanyang kagandahan ng kalooban. Ewan ko kung yun napapansin. Sa biyaya ng Diyos, ligtas kayong nakarating dito. Biyaya ng Diyos, kagandahan ng kanyang kalooban. Sa biyaya ng Diyos, meron kayong lakas at kalusugan. Biyaya ng Diyos. Marami tayong bagay na matututunan tungkol sa kalooban at kabutihan ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay, siya ang may akda. Siya ang nilikha ng langit. Siya din ang nilikha ng lupa. Ang lupa lang ang siya maaaring tahanan ng tao. Wala nang iba. Sapagkat yung mga nasa ay nagpalipad ng mga kagamitan. Nakita nila ang Mars, walang naman. Hanggang ngayon, nandun pa yung robot na ikot ng ikot doon. Puro lupa. At pagkatapos, nagpunta sa kapang planeta, wala silang makita na katulad ng lupa. Napakaganda. Sapagkat ang Diyos ang siyang may likha. Ito ay ayon sa kanyang kalooban at kagustuhan at matuwid na ayon sa kanyang kaluwalhatian. At para sa atin, siya ay mapagbiyaya. Tayo araw-araw ay lumalakad ayon sa biyaya ng Diyos. Yung proteksyon, yung pag-iingat. Na kung minsan ay tayo nasa pingit ng kapahamakan. And yet, ang Diyos ang siya laging tumutulong sa atin. Siya ay mahabagi. Tayo bilang mga anak, minsan nagkakasala tayo. Nakapagbibitaw tayo ng mga salita na di tama. Pero ang Diyos ay mahabagi. Pinatatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay makiisip. Siya ay sagana sa kabutihan at sa katotohanan. At sa pamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay tinuturuan ng mga katotohanan. Nagpapatawad siya ng ating mga kasalanan. Kasalanan ng mga hinirang. Ang mga hinirang lang ang siya pinatatawad ng Panginoon. Ang ibang tao na kasalanan ay hindi. Kapagkat yun ang kanyang kalooban. Siya rin ang tagapagkaloob sa mga humahanap sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, siya sa atin mo, banal ang sulatan. Alamin mo.
At naway masumpungan natin ang kanyang kagandahan at kalooban. Ang isang bagay na makikita din natin sa banal na kasulatan, siya ay napupuot sa kasalanan. Napupuot siya sa kasalanan. Ngunit, kanyang kinahabagan ang mga makasalanan. Kaya sabi ni Pablo sa sulat niya sa chapter 9 ng Roma, ang Diyos ay nahabag sa gusto niyang kahabagan. Naawa siya sa gusto niyang kaawaan. So, ang Diyos ang may pagpapasya. At tinutukoy dito ng banal na kasulatan. Pinarurusahan din niya ang mga nagkakasala at ibubuli sa dagat-dagatan apoy. Ang Diyos, siya ang bukal ng lahat ng buhay. Ang kaluwalhatian, kabutihan, ang pagpapala sa mga hiniran, ang kanyang kaalaman ay walang hanggan. At isang pang bagay, hindi siya nagbabago. Never na siya ay nagbabago. Kung ano yung panukala niya, kung ano yung kanyang pagkatao, pagka-Diyos, Father, ay hindi siya nagbabago. Ang ipinangako niya ay kanyang ginaganap. Yun ang kanyang panukala. Kaya mula Genesis hanggang Revelation, nakita natin ang panukala ng Diyos. At walang mababago noon sapagkat hindi nagbabago ang Diyos. Yung tayo ay tubusin at linisin at baguhin ang Panginoon, hindi mababago yun. Yung tayo ay itinakda ng mga hiliran bago pa itatag ang salita, hindi magbabago yun. Walang sino mang makapagbabago. Yung tayo ay ibigin ng Diyos na wagas, talisay, makapangyarihan, walang sino man na makapagbabago yun. Walang sino man na makapag-aalis sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga bagay nito na ating pinag-aaralan tungkol sa Diyos, ito ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang image, yan ang kapuspusan ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga, ang Panginoong Jesucristo, siya ay tunay na Diyos, makapangyarihan. Siya ang larawan at kapuspusan ng pagka-Diyos. Lahat ng mga katangian ng Diyos ay makikita sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo. Kung ang Diyos ay may bigyan at inibig tayo, iniibig din tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi tayo pababayaan kailanman. At hindi tayo bawal mag-live sa Kanya kailanman sapagkat yun ay dahilan sa Kanyang pag-ibig. Katunayan, ipinahayag niya yung Kanyang pag-ibig. Ibinigay niya ang Kanyang sarili doon sa krus sa Kalbaryo para sa ating katubusan. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Verse 14, tingnan niyo po, nasa Kanya, sa Panginoon Jesucristo, ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ng Panginoong Jesucristo sa atin, yun ang larawan, yun ang katangian ng Diyos ay makikita natin sa Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi na siya ang larawan, Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo, larawan ng Diyos na hindi nakikita. Walang sino man nakakita sa Diyos. Kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ay nabuhay. Pinanganak siya ni Virgin Maria.
lumaki. Nakita siya ng mga lagaan at maraming nakakita sa kanya. Pinakain niya ang marami at libo-libo mga tao. Meron 5,000, meron 4,000 na binilag doon ay mga kalalakihan lang, hindi kasama mga kababaihan at mga anak. So, sa pagpapakain ng Panginoon, maraming pang sobra. May 12 bakod pa. Hindi natin alam kung gaano kalaki yung bakod na yun. Nasisiglan. Sumobra pa. So, yung buhay ng ating Panginoon sa Kristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga sabi sa verse 19, sapagkat minagaling ng buong kapuspusan ay manirahan sa Panginoong Yesu Kristo. Kapuspusan ng Diyos. Yung pag-ibig ng Panginoon, labis ang pag-ibig niya sa atin. Kasi binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. At tayo, na iniibig ng ating Panginoon sa Kristo, kinakailangan matapat tayo na siya'y ating ibigin. Paglingkuran. Kaya sabi ng Panginoon, ay dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y sumusunod sa akin. Yun ang palatandaan na mga mananampalataya ay dinidinig sa Panginoon. Ang pinakikinggan ay ang Panginoon sapagkat panyagping ng Panginoon ang kanyang sarili tulad sa isang pastol. Kayo kung minsan nakakaranas na pag meron kayong naalagaan hayop, alam nung hayop pantinig nyo. Kayo ang nag-aalaga. Ang mga tupa, ganun din, alam ng mga tupa kung sino ang kanilang pastol. Tayo, bilang mananampalataya, pinakailangan natin, dinig natin ang kanyang tinig sa araw-araw at ito ang siyang nagpapahayag na tayo kinakailangan sumunod sa Kanya. Ay isa pang bagay na makikita natin mga minamahal ay yung layunin ng Diyos sa talatang 20 na sa pamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng mga bagay. Ang tao ay walang kapangyarihan na makipagkasundo sa Diyos sapagkat hindi hinahanap ng tao ang Diyos. Kundi ang Diyos ang humahanap sa atin at tayo'y pagkasunduin. At yun ang ginawa ng Panginoon. Namatay siya doon sa krus sa Kalbaryo, binigay niya ang kanyang buhay upang tayo'y pagkasunduin sa Diyos. Kaya ang tao, walang kakayahan na sabihin na ako'y makikipagkasundo sa Diyos. Hindi niya kilala ang Diyos. Hanggat hindi nagpapakilala at nangungusap ang Diyos sa isang tao, wala siya, nasa kadiliman siya. Ngunit, ang mga mananampalataya ay tumanggap ng biyaya at ang Diyos ay nakipagkasundo. Ito ang sinasabi dito sa talatang 20. Pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Pag binasa natin ang Romans chapter 8, nakikita niyo doon ang lahat ng mga nilalang ng Diyos. Sila'y nag-grow kasi nadamay sila sa kasalanan. Yan, nag-grow sila. At ano ang kanilang hihingin? Sana ipahayag na ng Diyos kung sino ang mga anak niya. Sa gayon, sila ay palalayain mula sa kasalanan. So the whole nature, the whole world are growing dahil sa kasalanan.
Kaya yung hangin, pag malakas, they are growing. Grabe, pag nasira ang mga bahay, nasira ang mga struktura, ang hangin ay they are growing. Kumbaga sa tao, ayan, growing. Tingnan ang tubig. Yung mga baha, they are growing. Ganun na nangyayari. Yung lahat ng humahadlang sa tubig, wawasakin. Walang matibay na tulay, walang matibay na building, walang matibay na tulukahon. Lahat ay itutumba. Ganyan ang nangyayari. It's growing. Kaya nga sabi dito sa banal na kasulatan, ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamagitan ng dugo ng Panginoon na naisik sa atin, tinanggap natin ang kapayapaan, ang pagpapala, ang buhay na walang hanggan, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang buhay na walang hanggan na binigay sa ating mga minamahal. Kahit ang lahat ng mga bagay, ang Panginoon sa Kristo ang siyang lumikha. Ang panukala ay binigay ng Ama sa Panginoon sa Kristo. Ang panukala ng Diyos ay ubusin ang lahat ng kanyang mga hiliran mula kay Adan hanggang sa huling taong ipapanganak ay tubusin ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, ano ang sabi ng Panginoon kung sa krus sa Kalbaryo? Naganap na. Natubos na niya ang lahat na dapat tubusin. At mangyayari in reality, all the things that Christ has done on earth, sa kanyang kamatayan. Kaya sa mga susunod na mga henerasyon, sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo, marami ang siyang makakakilala sa Panginoon. Marami ang siyang tatawagin sa Panginoon. At yan ang sinasabi dito sa talatang 16. Sabi dito, una-una pala dito sa verse 15 ay siya ang panganay sa lahat ng nilalang. Kaya naman siya panganay sapagkat siya ang anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa mga apostol, ano ang sinasabi ng mga tao sa akin? Sabi ng apostol, sabi na ikaw si Elias, ikaw si Elias. Ngunit, ikaw, ano ang masasabi mo sa akin? Sumagot si Pedro. Sabi ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos. Sabi niya, ano naman, ang siyang hindi nagpahayag niya, kundi ang aking Ama ang nagpahayag niya sa iyo. Kaya siya ang panganay. Siya ang tinatawag na firstborn. Pinanganak. Sabi sa verse 16, sapagkat sa pamagitan niyan, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, at ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging trono at mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa Kanya. So, ang panukala ay binigay sa ating Panginoon sa Kristo. At ito'y sinakatuparan ng Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya makikita natin dito sa verse 2,
na chapter 1 ng Genesis ay nababalot ng dilim ang sanlibutan at tubig ang sanlibutan. O kaya nga, dito ay kinahayag sa atin ang Diyos ang siyang igawa sa pamagitan ng banal na Espiritu. Tinutukoy din dito na ang lahat ng mga bagay ay ang Panginoong Jesucristo ang siyang may gawa. Sabi dito ay sapagkat sa pamagitan niyan, nilalang, at sinabi nilalang, ginawa. Ibig sabihin, mula sa kawalan. Ibig sabihin, ang Diyos ang nilikha ng kalawakan. Walang laman. Wala. Kata. Walang galaxy, walang bituin, walang Mars, anything. Wala pang araw. So, nilikha ng Diyos. Pamagitan ng ating Panginoong sa Kristo. Ang lahat ng mga bagay. Sabi dito, ang langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Sa mga anghel, hindi siya na nakikita sapagkat sila espiritu, walang katawan. Ang tao, may katawan. May kaluluwa, may katawan. Pero kung lalaliman natin ang ating pag-aaral, ang mga mananampalataya ay nasa espiritu at pinagkalooban ng katawan. Itong katawan ito. Alam ba ninyo na pag dumating ang Panginoon at yung katawan natin ay nasa hukay, magbabago ba? Hindi. Tayo pa rin. Kaya lang, yung katawan ay katawang may kaluwalhatian. Sapagkat ang Panginoon, nang siya'y mamatay doon sa krus sa Kalbaryo, inilibing. At yung katawang yun, yun ang binago ng Panginoon sa katawang may kaluwalhatian. The same na katawan na idinigay at inilaan sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa banal na kasulatan ay sinasaad na ang Diyos ay naglaan ng katawan para sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mga mananampalataya sa Hebreo ay pinanganak dito sa lupa at naglaan ng Diyos ng katawan. So yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. So lahat ng mga bagay nito, lahat ng kapangyarihan ay ang Diyos ang siyang may gawa. Mula sa pinakamataas hanggang sa baba, bawat isa ay mayroong kakayahan, kapangyarihan na ipinagkaloob ang Panginoon. At ang pangatlo na makikita natin dito, mga minamahal, ay yung nasa talatang 18 na ang Panginoon Jesucristo, siya ang ulo ng katawan o ng iglesia. Pag sinabi natin katawan, maaaring ihambing natin sa ating sariling katawan. Katawan natin ay may kanya-kanyang bahagi. May daliri, may siko, may laman loob, at lahat. Pero sila'y mga sangkap na nagkakaisa. They are united, in unison, at iniingatan. Katunayan, yung iba nga, kung maligo 3 beses para manatiling maganda at gwapo. Lalo-lalo na pag mainit, no? Pero ang Panginoon, ang siyang may gawa niyan sa iglesia. So ang iglesia naman ay kalikunan ng mga mananampalataya. Sa ating henerasyon na mga nabubuhay, tayo ang iglesia lokal. May kanya-kanyang iglesia. Mga tunay na iglesia na ang pinapangaral ay tungkol sa Panginoong Jesucristo.
At ang sabi dito, siya ang pasimula. Sabihin, siya ang may akda. Siya ang panganay mula sa mga patay. Sapagkat sa kasaysayan ng sandaigdigan, ang Panginoong Jesucristo lamang ang namatay na nabuhay na maguli, wala nang iba. Panganay. Merong mga sumunod sa Kanya. Pero siya ang una. Sapagkat yung mga sumunod sa Kanya, yun ay kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo upang buhayin siya. At tulad na sinasabi sa Mateo, na ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay din yung mga mananampalataya at sila'y lumabas ng kanilang libingan at napakita sa mga mahal sa buhay na nasa lungsod. So sila'y nagpunta sa kanya-kanyang lungsod at pinahayag sila'y buhay at binuhay sila ng Panginoong Jesucristo. So ang Panginoong Jesucristo ang panganay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Ang dahilan ay sapagkat ninagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Ang buong kapuspusan ng ating Panginoong Diyos at Ama ay sumakanya. Kaya dito mga binamahal ay tinutukoy ang kagandahan ng pagbibigay ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang sarili. Kaya nga kanina nabanggit natin na ang unang dahilan ay sapagkat tayo'y labis na iniibig ng Panginoon. Siya'y namatay para sa atin. Pangalawa, binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. At yan ay nasa talatang 21. Binigay ng Panginoon kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mga minamahal, tunay na ang lahat ng mga bagay ay nais pagkasunduin ng Panginoon sapagkat hindi natin alam kung kailan dadating ang Panginoon sapagkat meron pa siya mga ginagawa at meron pang mga ipapanganak na mga mananampalataya na siya makakadinig ng salita ng Panginoon. Pero tayo ngayon, mga minamahal, patuloy tayo mag-aral, saliksikin ang kanyang mga salita na ninanais ng Panginoon na tayo'y lumago. Ito yung nasa talatang 10. Ito yung iiwanan ko sa inyo na talata sa araw na ito na sabi, upang kayo'y lumagad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti na lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ito ang maging panalangin din natin. Araw-araw, makilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo at tunay na kami ay lumago sa pagkakilala sa iyo at kami ay patuloy mong pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen.